Nagbabalik meta na si Paquito ngayon at dahil sobrang effective niya, madalas na siyang mapick ng mga team dito sa MPL to the point na pina-first pick na siya. Ang taas nga din ng win rate niya at nababan na rin siya ngayon. Sa video ito, explain ko sa inyo kung bakit siya naging malakas at kung sino na rin ang mga pwede nyong ipangtapat sa kanya. Sobrang OP kasi ni Paquito ngayon, lalo na kung namamaximize nyo ang mga combo sa kanya. Kaya naman ngayon, magbabahagi na rin tayo ng mga tips sa playstyle, pati na rin sa item at emblem kung sakaling gagamitin nyo si Paquito. Unang rason kung bakit siya napipick ngayon ay dahil nabuff siya nitong nakaraang patch na sa tuwing gumagamit ka ng kanyang enhanced skill, kapag 3-stack ang passive mo, magkakaroon ka ng movement speed at damage reduction sa loob ng 1.2 seconds. Nabuff din yung skill 1 niya na kahit sa minions niya ito gamitin, magkakaroon na siya ng shield. Kaya technically, dahil sa patch na ito, mas matindi na ang kanyang survivability. At kahit sa laning, kaya niya nang makipagsabayan. Tinanggal din ang restriction sa damage ng kanyang basic attack. Tapos yung enhanced skill niya ay dinagdagan ng damage sa mga minions, kaya mas mabilis na siyang mag-clear. Halos lahat nga ng meta XP laner ay kayang-kaya niya ng tapatan sa laning. Mapayusong man yan. Nakita na natin sa MPL, kinakaya yan ni Paquito. Kahit yung Terizla ay kayang-kaya. Isama mo pa si Yura, Alice at Sora. Kayang-kaya yang sabayan ni Paquito sa laning. So paano nga ba i-maximize ang skill niya? Una sa lahat, hanggat maaari, maganda kung meron kang 3 stacks kung sakaling papasok ka sa bush at pupwesto tuwing clash. Ang una kong ituturo ay ang out combo. Yung tipong pagpasok mo sa bush may mga kalaban pala, ito ang pwede mong gawin para makatakas. Ang combo ay skill 1, tapos ultimate, tapos double dash palayo. Pwede rin itong gawin kung sakaling hinahabol ka ng kalaban, kasi magkakaroon ka ng shield dito, tapos mananakback mo siya at makaka-out ka pa. Kapag kasi madikit ang kalaban sa'yo, may mga time na hindi ka makakadash, kasi mabubunggo ka sa kanya. Kaya maganda rin na meron kang out combo. Next naman natin ay ang sustain combo. Dito sa combo ito, mamamaximize mo ang shield na naibibigay ng kanyang skill 1. Importante guys ang tamang pagkakasunod-sunod ng combo. Kasi kapag pinindot mo lang ang skill 1 mo ng 2 beses, halimbawa ang combo mo ay skill 1, skill 2, tapos ultimate, kung mapapansin mo, malayo ang kalaban sa'yo para mapatama ang skill 1 mo. Kailangan mo pang lumapit, so madedelay ang combo mo. So ang tamang combo ay skill 1, ultimate, skill 2, tapos double skill 1. Tapos saka ka magbe-basic attack para gumana ang quantum charge at makadistansya sa kalaban. Pwede ring double skill 1, tapos ultimate, tapos skill 2, at skill 1 ulit. Sabay basic attack para sa quantum charge. Yan ang maximum combo kung gusto mong makasustain. Ito naman ang combo kung gusto mong mang-burst down ng kalaban. At dahil skill 2 ang main damage ni Paquito, yan ang ma-maximize natin dito sa combo na ito. Ito yung maling combo kadalasan ng iba. Skill 2 tapos nag-ultimate agad. Kaya malayo yung kalaban at hindi napapatama yung skill 1. So ang tamang combo para sa damage ay skill 2, skill 1, ultimate tapos skill 2. Kung baga, 3 skill 2 ang magagawa mo sa kombong ito ng tuloy-tuloy. Next naman natin ay ang crowd control combo. So eto, kung sakaling makunat ang mga kalaban mo at kailangan mo lang ma-crowd control sila, eto ang combo na para sa'yo. So 2 pattern ulit tayo. Ultimate, tapos skill 2, skill 1, tapos double ultimate ulit. Or pwede rin naman na double ultimate kagad, tapos skill 2, skill 1, tapos ultimate ulit. Pero magagawa mo lang ang mga kombong ito kung ikaw ay full 3 stacks. Kasi kapag hindi ka naman full stacks, pwede mong i-maximize na lang yung mga skill mo kung ano yung pinakakailangan mo. Basta kung mag-e-engage ka, maganda kung full stack ka. Pwede mong gamitin ang iyong skill 1 and skill 2 pang full stack. Pero kung gusto mo na mas mabilis mag-cooldown yung skill mo, pwede yung skill 2 yung gamitin mo pang stack kapag late game na, kasi mas mabilis na yung cooldown nun kumpara sa iba nitong skill kapag late game. Para sa playstyle naman ni Paquito, kung kaya mong mag-cut lane sa katapat mo, pwede kang mag-cut kung sakali na hindi malakas ang damage ng kalaban mo sa early game, para makapagbigay ka agad ng pressure sa mga kalaban. Kung hindi mo naman kayang katan ang katapat mo,
pwede kang mag-fast clear since mabilis mag-clear si Pakito. Double dashan mo lang ang minion wave at mauuna ka na sa kalaban mo. At kung sakaling lumalaban ang kalaban, pwede mong i-maximize ang iyong skill 1 para sa shield at damage reduction. Kaya lalamang ka talaga sa katapat mo. Basta ang playstyle mo kay Pakito ay mag-clear para makatulong sa kakampi mo. Early game pa lang kapag naiiwanan mo na yung katapat mo, sisikip na agad ang mapa ng kalaban. Tapos isa pa sa mga trabaho ni Pakito ay magbigay ng pressure sa side lane. Yung tipong malapit ng magka-lord tapos pupunta ka sa opposite ng lord para i-flow yung lane at ma-pressure yung kalaban. Ang ending, kailangan nilang mag-def tapos ikaw makakapag-lord na. Tapos abang-abang ka lang sa bush after mo mag-cut para mabigla mo yung kalaban. Ito nga pala ang emblem na gamit ng mga pro sa kanya. Bali yung Quantum Charge, gagamitin mo yan pagkatapos mong kumombo para meron kang movement speed para maka-out or makahabol sa kalaban. Ito naman ang item na ginagamit sa kanya. Hindi siya naka-pure damage para magagawa mo pa rin ang trabaho mo bilang XP laner na makapag-face check at makasustain. Sa mga counter naman kay Pakito, isa sa mga magpapahirap sa kanya ay etong si Phobius. Since mas madaling makakastack si Phobius sa clash kapag merong Pakito. Ang daming dash nito eh. Pero legit guys, kayang-kaya din ni Pakito si Phobius sa laning. Kaya lang, kapag clash kasi kawawa yung kakampi mo. Kapag yung Pakito ay nakakatalon ng maayos. Kung gusto mo naman na papahirapan mo yung Pakito sa laning pa lang, pwede kang mag-pick ng Esmeralda. Tandaan mo lang na bantayan mo yung Pakito sa pagkakat ng lane para hindi niya magulo ang mga kakampi mo. At dahil nga na-absorb ni Esmeralda ang shield ni Pakito, may hirapan makasustain si Pakito sa kanya. Pero ang pinakamadaling paraan ay iban na lang siya kung sakaling walang gagamit sa kakampi mo. So yun, paalala lang, mag-practice muna bago gamitin sa rank game. Yun lang muna for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.